Ngayon, ano ba ang paniniwala ng mga saksi tungkol sa banal na espiritu? Yan. Ano ang paniniwala ng mga saksi tungkol sa banal na espiritu? And if you have noticed, mga kapatid, dyan sa baba ay meron pong link, no? Dyan po nakasulat yung pong sabi dyan, yung Bible teachings question, what is the Holy Spirit, mga kapatid? Napansin ninyo, kung ating titingnan sa kanila pong tanong sa paksa na kanila pong tinalakay, ang tanong sa pasimula, ano ang banal na espiritu, mga kapatid? Ang nakasulat, ano ang banal na espiritu? Sa makatuwid, hindi siya tumutukoy sa isang individual o sa isang divine being o sa isang person o sa isang being na sa kadyusan o maging hindi sa pagkadyusan, mga kapatid. Sapagkat ang tanong ano ang banal na espiritu? Nung chinek ko sa English nila na version, what is the Holy Spirit? So sa makatuwid, kumbaga parang isang bagay lang siya na ginagamit ng Diyos. Hindi siya talagang Diyos, hindi siya persona, wala siyang being, mga kapatid. Ayon sa mga saksi, sa patanong pa lang, ano ang banal na espiritu? Instead of sino ang banal na espiritu o who is the Holy Spirit? Sa kanila, ano ang banal na espiritu? Then meron silang sinasabi, ang sagot ng Biblia. Okay? Ano ba ang sinasabi nila sagot ng Biblia? Anya, ito po ang kasunod. Ang sabi diyan, ang banal na espiritu ang aktibong kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang aktibong puwersa. Micas 3:8, Lucas 1:35. Ito ang puwersang isinusugo o ginagamit ng Diyos para isakatuparan ng kanyang kalooban. Awit 104:30 at 139, versikulo 7. So ayon niya sa sagot ng Biblia, ang banal na espiritu o the Holy Spirit is an active force. Okay? Aktibong kapangyarihan, active force of God ayon po sa kanilang paniniwala. At ito'y aktibong puwersa at active power, mga kapatid. So sa makatuwid, the Holy Spirit is only a power, not a person or not God, ayon sa kanilang paniniwala. At kung inyo mapapansin, mga minamahal, may mga talata silang ginagamit. Micas 3:8, Lucas 1:35, at Awit 104:30, Awit 139:7. Kung inyo pong susuriin ang mga talatang ito, mga minamahal, wala kayong mababasa na nag-describe na ang Holy Spirit ay isa lamang puwersa. Magbigay tayo ng ilang mga halimbawa, mga kapatid. Ano po? Halimbawa, itong sa tinatawag natin, mga kapatid, sa Micas. No? Kung ating titingnan dito sa Micas, ano bang itinuturo ng Biblia dito sa Micas Kapitulo 3, versikulo 8? O pakinggan natin kung ang banal na espiritu ba ay aktibong puwersa. Okay? Ang sabi rito, 3:8 ng Micas, ngunit sa ganang akin, ako'y puspos ng kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon at ng katarungan at ng kapangyarihan upang ipahayag sa Jacob ang kanyang pagsuway at sa Israel ang kanyang kasalanan. Ang sabi nila, mga kapatid, ang banal na espiritu ay aktibong kapangyarihan. Ayon sa kanilang sagot, mga kapatid, aktibong kapangyarihan, quoted ang Micas chapter 3 verse 8. Ano bang nakasulat sa Micas? Ang sabi rito, ngunit sa ganang akin, no, ayon po sa binanggit dito, mga kapatid, sa ganang akin, ako'y puspos ng kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon. Ang sabi dito, puspos ng kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon. Hindi sinabi ng talata, ako'y puspos ng kapangyarihan na Espiritu ng Panginoon. Mali. Mali kagad. Dito pa lang sa first na pasok ng statement nila na ang banal na Espiritu ay aktibong kapangyarihan. Hindi. Wala akong nakita dito, mga kapatid, sa kanilang binanggit na ang Holy Spirit ay power lamang ng Diyos, mga minamahal. Halimbawa, ito namang Lucas 1:35, yan ay example lamang sa kanilang binanggit, sapagkat nung chinek ko itong mga talatang ito, wala akong nakikita na ang banal na Espiritu ay isang puwersa lamang ng Diyos. Aktibong puwersa. Kayo ba? Naniniwala na sa aktibong puwersa lang ang banal na Espiritu? Wala yatang ganun, mga kapatid. And then, quoted nila yung Lucas 1:35. Check natin. Lucas 1:35, ang sabi riyan, at sumagot ang anghel at sinabi sa kanya,
bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. Ayan. Dito kung ating titingnan, ang sabi rito, bababa sa iyo ang Espiritu Santo. And then, lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. So lumalabas, ang banal na Espiritu ay hindi persona, kundi kapangyarihan lang ayon sa kanilang quotation, mga kapatid. Kung ating titingnan, ibig sabihin, ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, hindi rin siya person. Bakit? Kasi ang sabi rito, kaya naman ang banal na bagay na ipanganganak, holy thing o holy one. Sabi dito, banal na bagay ang pagkasulat ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos, magkakaroon ng problema at kontradiksyon yung aral nila, mga kapatid. Di ba? Nung tinalakay natin, nagkaroon ng kontradiksyon na ang Jehovah na ginagamit ay sa ama lamang, hindi kasama yung anak. Pero we found out in our study ilang linggo nang nakaraan na yung palang Jehovah na salita ay pwedeng ikapit sa ama at sa anak. Mamaya, let's discover kung yung bang salitang Jehovah ay pwedeng ikapit sa Holy Spirit, mga kapatid, no? And then, nagkaroon tuloy ng malaking contradiction. Next, yung ating tinalakay, mga minamahal, yung bang 10 utos ay dapat pang sundin o hindi na? Ayon sa mga saksi, hindi na. Ayon din sa mga saksi, kailangan pa, mahalaga, mapapakinabangan, kailangan ng mga Kristiyano. See, kita niyo, the inconsistency of their teachings, mga kapatid. And then, Sabbath, yung Sabbath, mga kapatid, nagkakaroon sila ng kalituhan dahil yung Sabbath, ikapitong araw, nasa 10 utos. Kaya pag susundan nila ang 10 utos, dapat pa, ibig sabihin, including the 7th-day Sabbath. So nakita natin yung inconsistency ng kanilang aral, mga kapatid. At ako'y natutuwa sapagkat last week nung ating study, nakapag-report tayo na may nag-comment na isang saksi na Jehovah. And now, mga kapatid, ay ongoing ang Bible study nila with Brother Benny. Nakikita natin si Brother Benny, ang kanyang Bible study, sabi niya, lalo siyang naliwanagan nung napanood niya ang ating programa patungkol sa paglilinaw natin sa mga aral ng mga saksi, mga kapatid. Bakit? Kasi binanggit ng mga saksi sa kanilang aral din yung mga Seventh-day Adventist na ayon sa kanila, pinagtutupad at tinuturo ng mga Seventh-day Adventist na dapat pang sundin ang 10 utos ng lahat ng tao. Pinapakita nila na only the Seventh-day Adventist, mga kapatid, no? Ang nagtuturo na dapat pang sundin. Ang problema sa kanila, hindi na dapat sundin pero mahalaga sa kanila. O, hindi ba magkaroon ng problema, mga minamahal na mga kapatid? Kaya lalo tayong naingganyong liwanagin yung mga aral ng Biblia sapagkat yung pong nakasulat, mga kapatid, ay minsan iba doon sa kanila at yung mga argumento nila, iba din sa nakasulat sa Biblia, mga kapatid ko. Kaya dito pa lang nakikita natin, meron ng contradiction sa kanila sapagkat kung sasabihin na ang banal na espiritu ay aktibong puwersa lamang, malaking contradiction yan sa Biblia. Bakit? Ito pa, Gawa 1:8. Tingnan natin ano nakasulat sa Gawa 1:8. Ayan. Sabi riyan, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Dito'y pinakikita, mga kapatid, kung ang banal na Espiritu ay kapangyarihan lang siya, wala siyang pagkapersona, isa lamang siyang puwersa, magkakaroon ng problema. Sapagkat kung ating babasahin itong talata, ito'y binanggit ng ating Panginoong Jesucristo bago siya umakyat sa langit. Sapagkat kung inyong susundan ito, sa verse 9, nag-akyat ng ating Panginoon nakatingin na yung mga alagad sa alapaap at siya'y dinala ng alapaap sa langit. Mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Hindi sinabi ng talata, mga minamahal, na tatanggapin ninyo ang kapangyarihan na walang iba kundi ang Espiritu Santo. Walang ganun. Magkaiba yun kaysa nakasulat, mga kapatid. Medyo nagkaroon lang ng kalituhan kapag hindi naunawaan, mga minamahal. Mamaya, mas lalo pang liliwanagin ng mga talata ng Biblia kung paano nilang parang tinutwist, mga kapatid, no? Binabaluktot ang matuwid na aral ng banal na kasulatan. Ang sabi ng Biblia, tatanggapin ng mga apostol
ang kapangyarihan pagdating ng Holy Spirit. Hindi sinabi, tatanggapin ang kapangyarihan na walang iba kundi ang Espiritu Santo. Hindi ganoon ang nakasulat, mga kapatid. Ang nakasulat, tatanggapin ang kapangyarihan pagdating ng Espiritu Santo. Okay? Ngayon, tuloy natin, mga minamahal. Sabi rito, sa Biblia, ang salita na isinaling Espiritu ay mula sa salitang Hebreo na ruach at salitang Grego na pneuma. Kadalasan ang tumutukoy ang mga ito ay sa aktibong pwersa ng Diyos o banal na Espiritu. Genesis 1 verse 2. So dito, mga kapatid, binabanggit nila na yun anyang salitang Espiritu ay mula sa Hebreong ruach at salitang Grego na pneuma. Tama naman. At ang sabi nila, kadalasan ang tumutukoy ang mga ito sa aktibong pwersa ng Diyos o banal na Espiritu. Parang mali yung function o yung kanilang interpretation at kanilang explanation na pag sinabing pneuma ay tumutukoy lang sa o kadalasan ginagamit sa aktibong pwersa ng Diyos o banal na Espiritu. Pero yung ginamit nila, mga kapatid, Genesis chapter 1 verse 2, mga kapatid, na kung saan ang Espiritu ng Diyos ay sumaibabaw ng tubig, mga kapatid. Pag sinabi sumaibabaw, ay aktibong pwersa ba siya, mga kapatid? Pag sinabi bang Spirit of God, ibig sabihin ay siya ba ay aktibong pwersa lang? If you study deeper, mga kapatid, sa theology o sa Godhead, mga kapatid, nangahulugan lamang na siya belong to the Godhead, mga kapatid. Pag sinabing Spirit of God, belong to the Godhead. Ngayon, binanggit pa nila, mga kapatid, sa kadugtong nung ating binasa kanina. Gayunman, ginagamit din ang mga terminong ito para tumukoy sa una, hininga, pangalawa, hangin, pangatlo, puwersang nagbibigay buhay sa mga nilalang na buhay, pang-apat, disposisyon o saloobin ng isang persona, panglima, ayan, tingnan natin yung panlima, mga espiritong persona gaya ng Diyos at mga anghel, mga minamahal na mga kapatid. Nakita ninyo, yung salitang ruach sa Hebro, sa Greek ay pneuma, ginagamit din pala yung terminong yon kapag tinutukoy yung hininga, mga kapatid. Yung hininga. Yung hininga na lumalabas sa ating hilong, ang tawag dyan ay breath or spirit. Sa Hebro niyan ay ruach, mga kapatid. Okay? Ruach. O de kay sa hangin, tinawag din. At yung persang nagbibigay buhay, wika nila. Ang problema, yung palang salitang ruach, ayon sa ating binasa sa kanilang sulat, ay ginamit din yung termino para tukuyin yung espiritong persona. Meron palang espiritong persona. Okay? Meron palang espiritong persona. Gaya ng Diyos at mga anghel. Therefore, yung Diyos na Jehovah na kanilang sinampalatayanan, mga kapatid, ay espiritong persona. Pero ayaw tanggapin na Holy Spirit ay spirit pero may person. Ayaw nila ng ganon. Pero yung Father, yung Jehovah na kanilang pinaniwalaan, merong persona. Ang tatawag, espiritong persona. Gayon din yung mga anghel, mga minamahal na mga kapatid ko. Ngayon, atin pong himay-himayin. Dito sa ginamit nila na Juan 4:24, mga kapatid, meron sa ginamit dito. Pakicheck atinan. Sabi riyan, ang Diyos ay espiritu. Okay? At ang mga sa kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. Ano ang sabi ng Juan 4:24, mga kapatid? Ang Diyos anya ay espiritu. At ang mga sa kanya'y nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at katotohanan. So therefore, itong ginamit nilang Juan 4:24, sumasang-ayon sila na yung Diyos ay espiritu, pero naniniwala sila na mayroong persona. So ibig sabihin, hindi lahat ng espiritu ay walang persona, yung iba mayroon. Halimbawa, itong Diyos dito ay espiritu pero may persona ayon sa kanila. Pero yung Holy Spirit, wala sa kanila. Kita nyo yung contradiction, mga kapatid. Ano pa? Yun din anyang mga anghel, spirit din, pero naniniwala sila na ito'y persona. Pakinggan natin. Hindi man nila kinote ito, pero ilagay natin. Hebreo 1:7. Sabi diyan,
at sinasabi niya tungkol sa mga anghel. Yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin. Yung hangin, pneuma o spirit yan sa English eh. At ang kanya mga ministro ay ningas ng apoy o di tayo tinatawag nating fire, mga kapatid. Ngayon kung ating titingnan, yung anghel dito, tinawag na hangin. Sa English na pagkasalin spirits, pagdating sa Greek ay pneuma. Pero, bagaman ang nakasulat ay mga spirits ito, mga hangin ayon sa sulat ng Biblia, ang mga saksi ni Jehova naniniwala na mga espiritong persona ito. At ayon pa nga sa verse 14, ay sila'y mga tagapaglingkod na nagdadala ng kaligtasan, mga kapatid, yung mga anghel. Mga tagapaglingkod yun ng Diyos. Ngayon ating titingnan, bakit sa Ama, yung sa Diyos na tumutukoy sa Ama, na kanilang sinasampalatayanan, ay espiritu nga pero may persona. Itong anghel din, hangin pero may persona. Pagdating sa Holy Spirit, wala na. Ay nauubos ang persona, mga kapatid. Malaking problema yan. Ngayon, dahil hindi nila masyado mapatunayan sa Biblia, yung kanila pong paniniwala patungkol sa banal na espiritu na walang persona, hindi Diyos, kumapit sila ngayon sa isang dictionary. Ayon sa an expository dictionary of New Testament words ni W.E. Vine, ganito anya ang ating mababasa. Ang wika diyan, may pagkakatulad ang mga ito. Lahat ay di nakikita ng tao, pero nakikita ang mga epekto. Ganyan din ang Espiritu ng Diyos, na gaya ng hangin, ay hindi nakikita, di pisikal, at may puwersa. Ayun, ang ginamit nila, mga kapatid, na an expository dictionary of New Testament words by W.E. Vine, hindi kumampi sa kanila, bagaman quoted nila. Ang sabi ng ginamit nila, merong pagkakatulad ng mga ito, di nakikita pero may effect, no? May effect sa tao. Ganyan din anya ang espiritu ng Diyos, na gaya ng hangin. Ganun din naman pati ang Diyos, espiritu yun eh. Ang mga anghel, espiritu. Hindi nakikita, hindi physical o hindi ka nakikita eh. Pero ang sabi diyan, may puwersa. Nakita niyo yung kaibahan, mga kapatid. Ang sabi ng Expository Dictionary of New Testament words, ang sabi diyan, yung espiritu ng Diyos may puwersa. Hindi sinabi ng dictionary ito, ang espiritu ng Diyos ay isang puwersa. Magkaiba, mga kapatid. Magkaiba. Pag sinabing may puwersa, ibig sabihin, hindi lang siya talagang espiritu, mayroon siyang being, meron siyang personality, meron siyang pagkapersona, mga kapatid. Dito na natin nakikita ng dahan-dahan yung kanilang kinukot, hindi ko makampi sa kanila. Halimbawa ako, meron akong puwersa. Okay? Ibig sabihin, ako ay isang being, isang persona. Pero tao. Ang banal na espiritu, meron siyang being, meron siyang persona, therefore, Diyos siya. No? Yung kanyang pagka-persona, yung kanyang, sapagkat siya espiritu ng Diyos, hindi ba pwede tawagin nating tao yung espiritu ng Diyos? Ibig sabihin, siya part of the Godhead, mga kapatid. Dito, nakikita natin, merong puwersa. Ibig sabihin, siya ay persona na may puwersa. Kasi kung puwersa na siya, dapat ang sabihin ng dictionary na kadalang ginamit, ang banal na, ang espiritu ng Diyos ay puwersa o ay isang puwersa. Hindi ganun nakasulat. Ang nakasulat, ang espiritu ng Diyos ay may puwersa. Hindi nakasulat isang puwersa. Magkaiba, mga minamahal na mga kapatid ko. Ngayon, eto, maganda rin tong liwanagin natin. Ito pa, sabi nila rito. Pakita natin natin. Tinutukoy rin sa Biblia ang banal na espiritu ng Diyos bilang kanyang mga kamay o mga daliri. Awit 8:3, 19:1, Lucas 11:20. Ihambing ang Mateo 12:28. Yun ang kanilang ginamit. Kung paanong ginagamit ng isang bihasang manggagawa ang kanyang mga kamay at daliri sa pagtatrabaho. Ginagamit ng Diyos ang kanyang espiritu para gawin o pangyarihin ang sumusunod. Nariyan nakasulat, ano ba yung sumusunod? Ang universo,
Awit 33:6. Ang Biblia, 2 Pedro 1:20. Ang mga himalang na isagawa ng mga lingkod niya noon at ang kanilang masigasig na pangaral, Lucas 4:18. Ang magandang katangiang ipinakikita ng mga masunurin sa Diyos, Galatia 5:22-23. Now, napansin ko lang, binasa ko kasi ito yung isang buong topic nila. Hindi niliwanag dito kung ano yung klaseng espiritu yung binabanggit dyan na ginamit ng Diyos ang kanyang espiritu para gawin o pangyarihin ang sumusunod, mga kapatid. Ginagamit ng Diyos. Halimbawa, yung paggawa ng universo, pinapalabas nila na it is the Holy Spirit yung gumawa. Kasi kamay, no? Kamay, ginagamit na kamay at mga daliri. Yung sa Biblia, mga kapatid, ang banal na espiritu, siya yung nag-inspire sa mga banal na tao para isulat ang Biblia. And then, yung mga himala na ginagawa ng mga kapatiran, no, ng mga tao nung araw, galing sa banal na espiritu. At yung mga katangiang pinakikita ng mga masunurin ng anak ng Diyos o anak ng Diyos ay mga anak ng Diyos, Galatia 5:22-23, galing sa banal na espiritu. Kaya lang, hindi nilinaw mga kapatid kung ano itong espiritu. Ito ba yung hininga ng Diyos? Pansinin niyo mga kapatid, ginagamit ng Diyos ang kanyang espiritu para gawin o pangyarihan ang sumusunod. Ibig sabihin, kung ang espiritu ay ruwak, hangin, hininga, pag sinabi kang si espiritu ng Diyos, kung susundan natin yung kanilang argumento, hininga ng Diyos yun. Kung ginagamit ng Diyos ang kanyang hininga, therefore, yung Diyos na Jehova ng mga saksi, walang hininga doon sa langit. Ito malaking masaklap na pangyayari sa kanila. Bakit? Kasi yung Jehova na Diyos nila, walang espiritu sa langit. Nung isinugo itong espiritu ng Diyos dito sa lupa. Iyan ang malaking problema, mga minamahal. No? Sapagkat sabi nito, ginagamit ng Diyos ang kanyang espiritu para gawin o pangyarihan ang sumusunod. Gumawa ng universo, Biblia, himala, at mga katangian ng mga tunay na tagasunod ng ating Panginoon. So therefore, kung susundan natin sila, yung Diyos nila, walang espiritu nung isinugo ang banal na espiritu dito sa lupa. If the Holy Spirit is only a Spirit of God or yung breath of God, mga kapatid, malaking problema yan. Ganon din sa mga anti-Trinitarian Adventist. Malaking problema sa kanila. Bakit? Hindi na ina-accept yung Holy Spirit. Alam nyo, pag hindi tinatanggap ang banal na espiritu, merong ibang espiritong nasa kanila. Okay? Pag hindi tinatanggap ang banal na espiritu, hindi banal ang nasa kanila na espiritu. Malamang masamang espiritu, mga kapatid. Okay? Ito pa, klinaro nila dito, dinairik pa, sabi nila mga kapatid. Ang banal na espiritu ay hindi isang persona. Kita nyo? Ang banal na espiritu ay hindi isang persona. So pagtukoy sa espiritu ng Diyos, bilang kanyang mga kamay, mga daliri o hininga, ipinakikita ng Biblia na ang banal na espiritu ay hindi isang persona. Exodus 15:8-10. Kung paanong pinakikilos ng isip at katawan ang mga kamay ng isang dalubhasa manggagawa, kikilos lang ang banal na espiritu kung gagamitin ito ng Diyos. Lucas 11:13. Sa Biblia, ikinukumpara din ang espiritu ng Diyos sa tubig at iniugnay ito sa pananampalataya at kaalaman. Ang mga pagkukumparang ito ay nagpapakitang hindi isang persona ang banal na espiritu. Isaiah 44:3, Gawa 6:5, 2 Korinto 6:6. Ngayon, kung ating titingnan mga minamahal na mga kapatid, binasa natin ito mga talatang binabanggit nila. Exodo 15, Lucas 11, Isaiah 44, wala akong nabasa na sinabi ng talata, ang banal na espiritu ay hindi isang persona. Wala tayong nabasa na ang banal na espiritu ay hindi isang persona, mga kapatid. Malaking problema nila yan. Bakit? Gumagamit sila ng talata, hindi angkop sa kanilang paniniwala. Okay? Ganun binanggit natin kanina. Sabi nila rito, yung espiritu ng Diyos ay tumutukoy bilang hininga. Ay malaking problema yon. Ayon sa kanilang sinulat. Hininga pala yun eh. Ibig sabihin walang hininga yung Diyos na kanilang sinampalatayanan nung nandito ang banal na espiritu, mga kapatid. At ibig ba sabihin, pagka banal na espiritu,
Mga kapatid, nangangahulugan ba ito? Hindi na siya persona? Hindi rin ganon. Sapagat kung ang Diyos nga na espiritu ay naniniwala silang isang persona at ang mga anghel ay espiritu, mga espiritu ng mga nilalang ay naniniwala silang espiritong persona, bakit tinututulan nila yung banal na espiritu ay persona? Malaking problema, mga minamahal na mga kapatid. Bakit? Kasi merong inconsistency ang kanilang aral, mga kapatid ko. Okay? Merong inconsistency. Halimbawa, nung ang ating Panginoong Jesucristo ay nabautismuhan. Nung ating Panginoong Jesucristo ay nabautismuhan, mga minamahal na mga kapatid, umahon siya sa tubig, bumaba ang banal na espiritu sa wangis ng kalapati in the form of a dove or like a dove. Kita ninyo mga kapatid? Ngayon, kung yung Holy Spirit na yon bumaba, bakit nakapagsalita pa yung Ama sa langit na wala na siyang espiritu? Ay malaking problema sa mga saksi. Bakit? Doon na pinakikita na may three beings ang one God. Andun yung Father nagsalita. Bumaba ang Holy Spirit in the form of a dove. And then, yung anak na si Jesus Christ umahon from the Jordan River, mga kapatid. Meron tatlo doon eh. Ang problema, hindi nila matanggap. Bakit? Kasi ang sabi ng Biblia, binulag ng Diyos ang sanlibutan para hindi malaman ang katotohanan. Yun ang masaklap, mga kapatid. Ngayon, may binanggit pa sila mga kapatid ha. Ito, sasabi nila. Sa Biblia, may pangalan ang Diyos na Jehovah. Ayan. Yun ang ng Diyos, Jehovah. At ang kanyang anak, si Jesucristo. Ayan. Pero, walang pangalan ang banal na espiritu. Ayan. Isaiah 42:8, Lucas 1:31. Nang makahimalang bigyan ng pangitain tungkol sa langit ang Kristiyanong martir na si Esteban, 2 persona lang ang nakita niya, hindi 3. Sinasabi ng Biblia, siya puspos ng banal na espiritu ay tumitig sa langit at nakita ang kalwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Gawa 7:55. Ang banal na espiritu ay aktibong kapangyarihan ng Diyos, kaya nakita ni Esteban ang pangitain. Bigyan natin ng linaw ito, mga kapatid. Bakit? Una, sabi nila, yun daw Diyos may pangalan, ang pangalan ni Jehovah. At yung anak ng Diyos, si Jesucristo may pangalan din, Jesucristo. Pero, ang sabi nila, walang pangalan ang banal na espiritu. Kung debate ito, baka bullseye na eh. Bakit, mga kapatid? Nung kasi ako pumunta ng Makati, dumalaw ako sa kapatid ko, nakamotor ako. Dala ko yung aking motor. Sa harap kasi may nakalagay doon na SDA, green ang kulay. Ang background, pula. Ang print, puti. Mga kapatid. Ngayon, nung nagpahinga ako kasi sobrang init, pahinga muna ako sa gilid at uminom ako ng ice water. Nagkataon bumili din doon yung isang matanda na nasa mga 65 years old na. Dala-dalang bag, may payong. Sabi ko, saksi ito. Yung kasi mga palatandaan ko, pagka nagdadala ng bag, may payong. Tapos yung mga pormahan, pangsaksi mga kapatid. Nagtanong siya, sabi niya, Brad, pwede ba kitang bigyan ng magazine o yung pamphlets? Sabi ko, yes tatay. Kayo po ba'y saksi? Opo. Paano nyo nalaman na saksi ako? Sabi ko, kasi may dala kayong payong. Kapatid, yung tandaan. Ganun ba? So, nagkaroon kami ng discussion about sa Holy Spirit, mga kapatid. Ngayon, nag-discuss kami, sabi niya sa akin, iglesia ka ba? Ni Kristo, sabi ko. Hindi po. Bakit niyo po natanong? Sabi niya, kasi parang yung kulay ng harap ng motor mo ay ganito. Sabi ko, hindi po. Nagkataon lang siguro yan, no? Pero may pangalan naman po yan. And then, nung mag-usap kami sa Holy Spirit, ang sabi niya, ang Holy Spirit, walang pangalan. Gaya ng binanggit nila dito, ayon sa kanilang magazine, ayon sa kanilang paniniwala, walang pangalan. Yun yung ama niya, Diyos Jehovah, yung anak, Jesucristo. Sabi ko, tatay, pwede bang mahiram ko yung Bible ninyo? Yung Bible na dala-dala niya, mga kapatid, ay ganito. Pakita natin. Ganitong Bible. Ito Bible kasi nila to Bagong Sanlibutan Salin ng Banal na Kasulatan. Ito rin yung i-quote natin
Totoo bang ayon sa Biblia nila, walang pangalan ng banal na espiritu? Ang ating sagot will shock you, mga kapatid. Masashock kayo. You will surprise. At maging si tatay na 65 years old, I forgot his name, mga kapatid. Pero naalala ko pa at very fresh pa sa akin ang usapan namin. Noong sabihin ko sa kanya, paano to tatay? May pangalan pala ang banal na espiritu. At kapangalan ng Diyos nyo. Ipaliwanag mo nga sa akin. Ang sabi niya, first time ko itong ma-encounter utoy. No, utoy ang tawag niya sa akin eh. First time ko itong ma-encounter. Hayaan mo. Pag kakuha na ako ng sagot, ay kukontakin kita, sabi niya sa akin. Even until now, hindi na siya nag-contact sa akin. Bakit? Hindi yata nakahanap ng sagot, mga kapatid. No? Pero mamaya, tayo sasagot ayon dito sa kanilang Biblia, wala ba talagang pangalan ng banal na espiritu? Ayon sa kanilang Biblia, mga kapatid, ha? Tandaan po ninyo. Ngayon, sabi nila, bago natin sagutin yun, walang pangalan daw ang banal na espiritu, sagutin natin yan. Unahin muna natin to. Sabi nila, yun daw si Esteban na martir na Kristiyano, ay nagkaroon ng pangitain sa langit at ang nakita daw 2 persona lang, hindi daw 3. Aba, hindi ba nag-iisip yung sumulat dito na nangyari yan, Gawa 7, ang banal na espiritu isinugo noong Gawa Kapitulo 2. Ibig sabihin, wala na sa langit ang banal na espiritu sapagkat isinugo na siya dito. Paano makita niyan 3? Isinugo dito. Kaya nga siya puspos ng banal na espiritu eh. Ayun, malaking problema yan. Hindi napansin nila na yung palang si Esteban kaya nakita sa kanyang pangitain, 2 lang dahil puspos siya ng banal na espiritu, mga kapatid. Okay? Yun ang malaking problema, mga minamahal. Ngayon, wala ba talagang pangalan ang banal na espiritu? Ito'y nagpapatunay na ang banal na espiritu ay Diyos. Ang banal na espiritu ay tinatawag nating persona. Pakita natin sa screen. Isaiah Kapitulo 6, versikulo 8 hanggang 10, sa bagong sanlibutan salin ng banal na kasulatan, ito po ay watchtower ayon sa mga saksi ni Jehovah, mga kapatid. Ang sabi riyan, no? At narinig ko ang tinig ni Jehovah. Tandaan nyo, mga kapatid, ha? Narinig ko ang tinig ni Jehovah na nagsasabi, sino ang aking isusugo at sino ang yayaon para sa amin? Nakita ninyo? Ang tinig ni Jehovah nagsalita, napakinggan ni Isaias, sino yung kanyang isusugo at sinong yayaon para sa amin? Mayroon ng plural form ng pronoun, ha? At sinabi ko, sagot ni Isaias, narito ako, isugo mo ako. 9. At siya'y nagsabi, yumaon ka at sabihin mo sa bayang ito, dinggin ninyo ng paulit-ulit, gayon may hindi ninyo mauunawaan. At tingnan ninyo ng paulit-ulit, gayon may hindi ninyo nalalaman. Yes, gawin mong manhid ang puso ng bayang ito, at gawin mong bingi ang kanilang mismong mga tainga, at padikitin mo ang kanilang mismong mga mata, upang hindi nila makita ng kanilang mga mata, at sa pamamagitan ng kanilang mga tainga, ay hindi nila marinig, at upang kanilang puso ay hindi makaunawa, at upang hindi nga nila manumbalik o sila manumbalik at magtamo ng kagalingan, para sa kanilang sarili. Take note, mga kapatid. Sa talatang ito, Isaiah Kapitulo 6, versikulo 8 hanggang 10, yung nagsalita na tinig na narinig ni Isaiah, si Jehovah, kita naman ninyo, ayun dito, Jehovah, na nagsabi, sinong aking isusugo at sinong yayaon sa ganang amin? Sabi ni Isaiah, narito ako, suguin mo ako. At tanungin natin si Apostol Pablo, hindi yung mga saksi, tanungin natin. Si Apostol Pablo, ayon sa sulat ng Biblia ng mga saksi, sino yung Jehovah na may tinig na nagsalita at nagsugo kay Isaias? Sino? Pasagutin natin si Apostol Pablo. Gawa Kapitulo 28, mga versikulo 25 hanggang 27. Ganito ang sagot ni Apostol Pablo. Kaya nga, ang sumulat nito si Lucas. Kaya nga dahil hindi sila magkasundo sa isa't isa, sila ay lumisan habang ibinibigay ni Pablo ang isang komentong ito. Ano ba yung komento ni Apostol Pablo? Ang sabi riyan, ang banal na espiritu ay angkop na nagsalita sa pamamagitan ni Isaias na propeta sa inyong mga ninuno. Sino anya yung nagsalita sa pamamagitan ni Isaias? Banal na espiritu. 26 na sinasabi,
pumaroon ka sa bayang ito at sabihin mo, sa pakikinig ay maririnig ninyo, ngunit sa anumang paraan ay hindi mauunawaan. At sa pagtingin ay titingin kayo, ngunit sa anumang paraan ay hindi makakakita. 27. Sapagkat ang puso ng bayang ito ay naging manhid, at sa kanilang mga tainga ay naririnig nila ng walang pagtugon, at ipinikit nila ang kanilang mga mata upang hindi nila makita ng kanilang mga mata at marinig ng kanilang mga tainga at maunawaan ng kanilang mga puso at manumbalik at magpagaling o mapagaling ko nga sila. Nakita niyo mga kapatid, sa Isaias, yung tinig na nagsalita, narinig ni Isaias, si Jehovah. Nung ikwento ni Apostol Pablo, yung nagsalita pala sa kapamamagitan ni Isaias, ang banal na espiritu. Nako, malaking problema yan, mga kaibigan naming mga saksi ni Jehovah. Kaya nagising si kapatid na Bob no? Nagising, magpa-Bible study na kay Brother Benny. Nagising, bakit? Kontra-kontra. Biblia nila mismo, sila nagsali nito mga kapatid. Sila nagsali nito. Ngayon, kung ating titingnan, yung palang Jehovah doon, na nakausap ni Isaias, na same din ang quotation ni Apostol Pablo rito, ni Lucas, nung isulat niya, sinabi ni Apostol Pablo, sa Isaias din, at ang banal na espiritu ay angkop na nagsalita sa pamamagitan ni Isaias na propeta. Wala nang lusot kung sa debate pa, bullseye na mga kapatid. Kita ninyo, dito pa lang, wala pang pangalan ng banal na espiritu, meron, Jehovah din. Ha, mga kapatid? Nagtaka nga tayo Sabi sa kanilang libro, Yahweh ang mas malapit sa Yud, He, Waw, He na tetragrammaton. Pero ang ginamit nila, Jehovah. Di ba mga kapatid? Ngayon, tungo tayo sa mga maling akala tungkol sa banal na espiritu. Sa kanila din ito, pero sasagutin natin. Okay? Sabi riyan, sila din sumulat, mga maling akala. Sa maling akala, ang sabi riyan, sa Biblia, tumutukoy ang banal na espiritu na parang persona. Kaya pinatutunayan nito na isa nga itong persona. Ito yung argumento na sinasagot nila mga kapatid. Ang sagot nila, ang totoo, kung minsan inilalarawan ng Biblia na parang persona ang banal na espiritu. Parang persona. Pero hindi ibig sabihin na persona nga ito. Dahil kahit ang karunungan, kamatayan at kasalanan ay tinutukoy rin na parang persona. Kawikaan 1:20, Roma 5:17 at 21. Halimbawa, ang karunungan ay sinasabing may mga gawa at mga anak. At ang kasalanan ay nilalarawan na gumaganyak, pumapatay at nagdudulot ng kaimbutan. Mateo 11:19, Lucas 7:35 at Roma 7:8 hanggang 11. Ngayon, ang sabi ng argumento na sinagot nila, sa Biblia niya tinutukoy ang banal na espiritu na parang persona, kaya pinatutunayan na ito na isa nga itong persona. Pag sinabing parang persona, hindi persona, parang lang. Mga kapatid, halimbawa ito'y parang blue, pero hindi talaga blue, black talaga. Kapatid. At ang sagot nila, inilarawan daw ng Biblia ang banal na espiritu na parang persona, pero hindi nga persona, sabi nila. Dahil meron na silang ganito, hindi nila nalaman mga kapatid na ang Holy Spirit, bagaman siya ay tinatawag nating may personality, siya ay isang person, isang being ng pagka-Diyos, meron din siyang symbols mga kapatid. Tingnan ninyo, simbolo ng banal na espiritu. Sabi diyan, symbols of the Holy Spirit. There are symbols and representations in the Bible which strikingly portray His person and ministry. Halimbawa, Matthew 3:16. Diba? Napakita siya bilang dove. Sa Ephesians 1:14, pledge. Zechariah 4:1-14, ang Holy Spirit dinescribed as oil. Acts chapter 2 verse 3, Exodus 3 verse 2, ang banal na espiritu ay sumisimbolo as fire. Ikalawang Korinto 1:22, Ephesians 1:13, tumutukoy sa seal mga kapatid. John 7:27 hanggang 29, ang Holy Spirit ay water. And John 3:8, wind naman mga kapatid. Ibig sabihin ba pag sumisimbolo ay hindi na persona mga kapatid? Ganun ba ang tingin ng mga apostol sa kanya? Tanungin natin ang mga apostol. Mga apostol, ano ba ang inyong masasabi sa banal na espiritu? Gawa 15:28, ganito ang ating mababasa. Sabi riyan, sapagkat
minabuti namin at ng banal na Espiritu na huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na ito na talagang kailangan. Ano ang sabi diyan ng mga apostol? Apostol Pablo. Sapagkat minabuti namin at ng Espiritu Santo. Nakita ninyo? Minabuti nila at ng Espiritu Santo na huwag nang atangan ng mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailanganin. Dito nakikita sa concept, by implication, ang banal na Espiritu, ang view ng mga apostol, siya ay persona. Bakit? Maging si Apostol Pedro, nung siya nagkaroon ng pangitain patungkol sa mga marunuming hayop na nasa malaking kumot, mga kapatid, merong kumausap sa kanya. Sino yung kumausap kay Apostol Pedro? Pakinggan natin. Gawa 10:19. Sabi riyan, Gawa 10:19. Samantala, habang pinag-iisipan ni Pedro ang pangitain, nagsalita sa kanya ang Espiritu Santo. May 3 lalaking humahanap sa iyo. Kita niyo mga kapatid, ayon sa report ng Gawa 10:19, pinag-isipan kasi ni Apostol Pedro yung pangitain. Ano kaya kahulugan nun? Di ba yung mga hayop na marunumi na ginagamit ng mga kaibayon natin sa pananampalataya, baboy daw nilinis, kaya nga nalitsyo na. Kapatid, nakita ninyo, habang pinag-isipan ni Pedro ang pangitain, pinag-isipan niya, ano kaya kahulugan nun? Nagsalita sa kanya ang Espiritu Santo. At ang sabi ng Espiritu Santo, Pedro, may 3 lalaking naghahanap sa iyo. Mga kapatid, paano nagsasalita at sinabihan si Pedro nitong banal na Espiritu na 3 lalaking umanap sa kanya kung ito'y pwersa lang? Mga kapatid, dito malaking problema. Maging si Apostol Pedro, naniniwala at maliwanag na yung nagsalita na Espiritu Santo, persona. Bakit? Nagsalita. Ang sabi, may 3 lalaking naghahanap sa iyo. Hindi yata nabasa ng mga saksi ito, mga kapatid. Mabuti na i-share natin sa inyo, mga kapatid, para hindi kayo mailigaw. Next na maling akala at ang totoo daw na maling sagot nila, eto, mga kapatid. Sabi riyan, ang bautismo sa pangalan ng banal na Espiritu ay patunay na persona nga ito. Ayan, grabe no. Yun ang maling akala na nilagay nila. Ang totoo, sabi nila, kung minsan ginagamit ng Biblia ang salitang pangalan para tumukoy sa kapangyarihan o otoridad. Deuteronomio 18:5, 19 hanggang 22. Esther 8:10. Gaya ito ng ekspresyon na sa ngalan ng batas. Pero, hindi ibig sabihin na persona ang batas. Kaya ang isang tao na nabautismuhan sa pangalan ng banal na Espiritu ay kumikilala sa kapangyarihan at papel ng banal na Espiritu sa pagsasakatuparan ng kalooban ng Diyos, Mateo 28:19. Alam niyo mga kapatid, malaki na naman problema nila rito. Bakit malaki problema nila rito? Sapagkat, yung kinote nila Mateo 28:19, hindi lang naman doon binautismuhan sa pangalan ng Espiritu, mga kapatid. Di ba? Sa kanila, binanggit nila rito sa pangalan, minsan daw tumutukoy sa otoridad. Na malaking problema yan. Sabi doon, sa pangalan ng Espiritu, dito walang pangalan ng Espiritu. Tapos ngayon, ang binabanggit nila, bautismo sa pangalan ng Espiritu, na para daw na katulad na sa ngalan ng batas. Malaking problema na naman. Bakit? Kasi kung ating babasahin ang Mateo 28:19, hindi lang naman sa pangalan ng banal na Espiritu. Andyan yung Ama, Anak. Basahin natin yan. Ayan ang nakasulat, liwanagin natin yung nilalabo. Sabi riyan, Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Ngayon, kung ito ay sa ngalan ng batas at ang Holy Spirit ay katuparan ng kalooban ng Diyos, bakit hindi nyo sinama yung anak at yung ama na nakasalugay sa Mateo 28:19? Ngayon, mali ang inyong pagkaintindi rito, mga kaibigan namin, mga saksi. Bakit? Kasi, hindi naman isasali yung Holy Spirit dyan kung hindi siya ka-same level ng ama at ng anak. When it comes to divinity, when it comes to Godhead, mga kapatid. Sapagkat, sinulat yan ang Father, Son, and Holy Spirit dahil pinakikita riyan na same level sila, mga kapatid.
Hindi ililibel yan sa Father, Son, and Holy Spirit, ang Holy Spirit, kung hindi nila ka-level. Mga kapatid, hindi rin level kung hindi niya ka-level sa kadyusan, mga kapatid ko. Yan malaking problema. Kinuot Mateo 28:19, pero yung Holy Spirit lang sa dulo. Ba't hindi sinabi yung anak, sinama, pati yung ama? Okay? Malaking problema yan. Pinakikita nga riyan na mayroong importance pagdating sa creation, pagdating sa redemption, pagdating sa incarnation, maging sa baptism, nandun yung part ng Holy Spirit. Even in sanctification, mga kapatid, sapagkat doon sa aklat ng Apostol Pedro, kapag papakabanal sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kita nyo, mga kapatid, ang linaw ng Biblia, minamali ng mga kaibigan natin, mga kapatid ko. Ngayon, ito pa, the divinity of the Holy Spirit. Ito'y sagot natin sa kanila. Sapagkat ginamit nila, yon daw paraklitos, ay walang namang halaga yon. Bigyan natin ng halaga. Ito. Kung inyo pong nasusundan dyan, mayroon po dyan tinatawag na allos paraklitos o sinalin siya, yung Greek word ng allos paraklitos, sinalin siya ng another comforter or another helper. John 14:16. Ang nakasulat kasi dyan sa John 14:16, mga kapatid, pakita mo na natin dyan. John 14:16 ay mayroong ganitong mababasa bago natin yon bibigyan ng linaw, mga kapatid. Ang Panginoong Hesukristo din po ang nagsulat dito, ang nagsalita rito, mga kapatid. Ang sabi rito ng ating Panginoong Hesukristo, 14:16 ng John, at hihingin ko sa Ama at kayo bibigyan niya ng isa pang mang-aaliw upang makasama ninyo siya magpakailanman. Okay? Upang makasama ninyo siya magpakailanman, mga minamahal na mga kapatid. Ipakita natin doon na tinan. Yung ibang mga aliw doon, ang sabi riyan, mga kapatid ko, ang sabi riyan, another comforter or another helper, ayon sa John 14 verse 16. At kung nyo nakikita dyan sa screen, yung salitang alos, anong ibig sabihin ng salitang alos? Means another of the same kind. Another of the same kind. It follows that the Holy Spirit was of the same kind as Christ, namely a divine person. Ayan, mga kapatid, kung ating titingnan, yung salitang alos pala ay another of the same kind. Kaiba siya pero kapariha. Iba pero kapariha. Ibang persona pero ka-co-person niya, kakaparihan niya. It follows that the Holy Spirit was the same kind as Christ, namely a divine being, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, ating titingnan, mga kapatid. Pagdating sa verse 17, ang sabi rito sa English. Basahin muna natin sa English yung 16, ha? And I will pray to the Father, sa Ama. Sino yung magpipray? Ang anak. That He shall give you another comforter. Yung He shall, tumutukoy sa Father, He shall give you another comforter. So pagkat si Jesus comforter That He may abide with you forever. Yung He may abide with you forever, yun yung Holy Spirit, mga kapatid. He, the writer of this apostle, or this epistle, mga kapatid, si Apostle John, he used the pronoun he, masculine, refers to the Holy Spirit, mga kapatid. Kaya nga, kung ating titingnan sa verse 17, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, hindi ma-receive nila, kaya hindi ma-receive ng mga kaibigan nating saksi, because it seeth Him not, neither knoweth Him, but you know Him, for He dwelleth with you, and shall be in you, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, pagdating doon sa parakletos naman, tingnan natin ang parakletos. Sabi riyan, yung salitang parakletos means one called alongside to help. Kaya pala si tinawag, mga kapatid, na another comforter dahil kapariha siya, kaiba pero kapariha, at siya yung tutulong, ko-comfort, dahil wala ang Panginoong Hesukristo, siya magko-comfort, mga kapatid, mag-a-abide sa atin, magtuturo sa atin sa buong katotohanan, mag-guide sa atin, gagabay sa atin, mga minamahal na mga kapatid. At kung atin pang titingnan sa isa pang talata, mga minamahal ko na mga kapatid, kung atin titingnan dito sa 16, no? Chapter 16,
verse, tingnan natin, 14. Ayan, maganda dito sa 14 mga kapatid. Ang sabi dito, 16:14. He shall glorify me, for he shall receive of mine and shall show it unto you. So kung yung titingnan mga kapatid, he shall glorify me, sabi ni Jesus. He shall glorify me. The pronoun he. And then, for he shall receive of mine and shall show it unto you, mga kapatid. So dito pinakikita yung salitang allos parakletos, nangangahulugan, iba pero kapariha at tutulong. Another comforter, mga kapatid. That's the Holy Spirit. Then, the personality of the Holy Spirit. Check natin that. Sabi riyan, the Holy Spirit is a person, for he is frequently referred to in the grammatical masculine, yung binanggit natin kanina. Salitang pneuma, mga kapatid, ay isang Greek word for spirit, at kapag pneuma, dapat ang gagamitin ay ang neuter gender niya sa word, and should have neuter pronouns accompanying it. No, yung salitang it, dapat it doon sa pneuma. However, the biblical writers like Apostle John did not follow this proper grammatical pattern. Instead, in Greek, they used masculine pronouns, mga kapatid, no? Ibig sabihin, dito mga kapatid, yung salitang pneuma, ibig sabihin na instead na it ang gagamitin sa Holy Spirit, ang ginamit he, him, masculine pronoun, mga kapatid. And then, merong example na pinakikita rito sa letter B, sabi rito, here are several examples, John 15:26, John 16:13, and John 16:14. In each instance, pneuma or spirit is the neuter noun, and ikenos, the term he, is the masculine pronoun. This is a very purposive change. If the spirit was not a person, it would not have been done, mga minamahal na mga kapatid. So dito pinakikita na yung mga example, pneuma, spirit, and neuter. Pero yung ginamit na pronoun, masculine pronoun, ay he instead of it, mga kapatid. No? So ito yung napapakita na mayroong pagbabago because ang view nila sa Holy Spirit ay isang person, mga minamahal na mga kapatid. So mali dyan ang mga saksi na Yehova. If you study deeper the Bible, mga kapatid, you will discover amazing and wonderful truth of the Lord, mga kapatid ko. Okay? And then, next nila na maling akala. Ito yung last na maling akala para baka akalahin natin ng oras, madadali tayo, mga kapatid. No? Sabi riyan, sa maling akala nila, ang mga apostol ni Jesus at ang iba pang unang mga alagad ay naniniwalang isang persona ang banal na espiritu. Sagot nila, ang totoo, hindi yan sinasabi ng Biblia ni ng kasaysayan. Ayon sa Encyclopedia Britannica, gumamit pa ng Britannica, ang pakahulugan na ang banal na espiritu ay isang bukod na banal na persona ay galing sa konseyo ng Constantinople noong AD 381. Ito'y mahigit 250 taon mula nang mamatay ang huli sa mga apostol. Alam nyo, kung ating titingnan, they never used Bible text to support this history, mga kapatid, or this encyclopedia. And then, sa kanilang sagot, hindi sila gumamit ng verse sa Bible. Therefore, wala silang basis, mga kapatid. Ngayon, ginamit natin doon, Apostle Paul, Apostle Peter, Apostle John, dinescribe nila bilang isang person ang Holy Spirit. At atin din na pag-aralan, yung pong allos parakletos, mga kapatid, na kung titingnan natin, or alon parakleton, ay may pagpapakita ng mas maliwanag na pagpapaliwanag na yung banal na espiritu isang persona. Sapagkat ang Greek na ginagamit hindi sumusunod sa grammatical pattern, kundi sumusunod sa doon sa view ng Holy Spirit. At kung ating titingnan, ayon sa Encyclopedia Britannica, ang kahulugan sa banal na espiritu ng pagkapersona ay galing sa konseho ng Constantinople noong AD 381. Ba't hindi nila kinote ang Biblia? Ang Biblia nasulat at after first century, tapos na naisulat ang Biblia, mga kapatid. Tapos na maisulat. Ang tagal nitong 381, mga kapatid. Tapos na maisulat. At ang view ng mga apostol, ang Holy Spirit ay person. Ang malaking problema, pag patuloy nating i-deny ang banal na espiritu, ang kasalanan sa kanya, walang kapatawaran. Tingnan natin. Mateo 12:32, sabi riyan, sino mang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao, ay papatawad sa kanya. Datapot ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo
ay hindi ipatatawad sa kanya kahit sa sanlibutan ito o maging sa darating. Kapag dinidegrade natin ang Holy Spirit, mga kapatid, malaking problema, blasphemy yan, sabi ng Biblia. Walang kapatawaran, mga kapatid. Walang kapatawaran. No? Pagka magsalita tayo against the Holy Spirit, sabi ng Biblia, there is no forgiveness, mga kapatid. Ngayon, pakinggan ninyo, isang example niyan, Acts chapter 5 verses 3 hanggang 4, sabi dito ni Apostol Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyo iyon? At nang may pagbili na, hindi ba iyo rin ang ipinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Alam nyo ba nangyari kay Ananias dito? Patay. At pagsundatin ng kanyang asawa, maya-maya, patay din. Si Sapphira, mga kapatid. So nakita natin dito, mga kapatid ko, nagsinungaling si Ananias kanino? Sa Espiritu Santo. At ang sabi ni Apostol Pedro, hindi ka nagsinungaling sa tao kundi sa Diyos. Ang banal na Espiritu ay maliwanag na sinabi. Yung pinagsinungalingan ni Ananias na Espiritu Santo, Diyos, mga kapatid. Hindi naman siya sa tao nagsinungaling. Hindi naman tao ang Espiritu Santo. Diyos, mga minamahal. Bakit natin nasabing Diyos ang Espiritu Santo? Ito, konting tawag nating pahaging lang, no? Bakit? Kasi natalakay na natin ito At magtatalakay pa tayo ng konti dito sa mga susunod. Sabi rito, the Holy Spirit is divine, for He has the attributes of being a divine o pagiging divinity, mga kapatid. At itong mga attributes na ito ay sa Diyos na tunay lamang makikita. Letter A, He is omniscient or all-knowing. 1 Corinthians chapter 2, verses 10 hanggang 12, mga kapatid. Alam ng banal na Espiritu. Letter B, He is omnipotent or all-powerful. 1 Corinthians chapter 12, verse 11. Letter C, He is omnipresent or ever-present. Psalms 139, verses 7 to 10. Letter D, He is creator. Genesis 1:2 and Job 33, verse 4. And letter E, He is eternal. Hebrews 9:14. Lahat ng itong attributes na ito o katangian ng tunay na Diyos nasa ating Panginoong Jesucristo. And if you believe that the true God, even He is a spirit and has a personality and a person, also the Holy Spirit, a person, mga kapatid, and has a personality. Gaya ng Diyos, Ama, at ng Anak, maging ng mga anghel, ng mga hangin din, mga espiritu, pero may persona. Ganon ang banal na espiritu. Mag-ingat tayo sa ating mga sinasabi against the Holy Spirit, sapagkat walang kapatawaran yan. That is blasphemy, mga minamahal na mga kapatid. Sana sa ating pag-aaral ay nabigyan natin ng linaw at atin pong nabigyan ng sagot yung pong mga tinatawag nating maling pagkaunawa ng mga kaibigan nating saksi pagtungkol sa banal na espiritu.